sa aming pagpupuri at pag-awit, Panginoon, sa oras na ito. Lord, inaalala po namin, Panginoon, ng araw, Lord God, that we said to you, yes, Jesus, I will follow you. Kaya man, Panginoon, may you find us, Lord God, being available as you call us, Lord God, to do your vision. Come on, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. And this song, let this be the prayer of our hearts today. Naan man ay may pagsubok, gabay ko ang presensya mo. Kahit may pagkukulang man, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hiling mo'y dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo. Handa ang mga palad ko sa pag-ibig at biyaya mo. Tangin ko'y makita ka, sa buhay ko'y kumilos ka. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo. Gamitin mo ako, gamitin mo ako. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso, patuloy kang umawit. Minsan pa, ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay
buhay mo ay inialay, Panginoon. Ako'y gambling maghari ka sa puso mo. Hiling mo'y dinig ko, ako ay naririto hanggang ang puso. Ako ay gamitin mo, dinig mo'y, come on. Patuloy natin itong sabihin sa ating Panginoon. Happy Thanksgiving month at Merry Christmas na rin po in advance. Welcome po sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Salamat po sa Panginoon sa ipinagkaloob niyo po sa ating kaligtasan, kapatawaran, kalakasan at higit sa lahat sa isang pamilya na patuloy po na kinakasangkapan ng Diyos upang tulungan po tayo. Hindi lamang po sa pakikibaka sa ating mga pagsubok na kinakaharap sa buhay, kundi upang maging mas masaya yung journey of faith na ating pong nilalakaran, yung race of life po na tinatawag po natin. Ngayong buwan na ito ay matapos nating i-celebrate yung ating Thanksgiving Sunday last Sunday, we're going to have a new series na pinamagatan po nating The DNA of a Life Groups or Life Groups DNA. Doing life together. Ano po ba ang mga sangkap o mga katangian ng isang samahan o komunidad na may maximum impact, hindi lamang po sa loob ng simbahan, kundi lalo't higit sa labas ng church. So we're going to talk more about the DNA of a life groups, doing life together. Masarap po kasi na mabuhay at ituloy yung buhay na alam mong may kasama ka at may karamay ka. And sa araw na ito, ay pasisimulan po natin ito para sa ating midweek. Ilo-launch na rin po natin ang ating Conquest, kasabay po sa series na ito. Pinamagitan ko po itong Doing Community Conquest Together. Doing Community Conquest Together. Ano po ba ibig sabihin ng conquest? Pagsulong, pag-advance, pagsalakay, pananakop. Ang sasakupin po natin, of course, ay ang mga tao na naghahanap at nangangailangan po ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Sa Mark chapter 2, verses 1 to 12, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Nasa screen nyo po yung verse. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such a large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now, some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier to say to this paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat, and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." He got up, took his mat, walked out in full view of them all.
Notice po natin yung resulta. This amazed everyone and they praised God saying, "We have never seen anything like this." We have never seen anything like this. God bless the reading of His Word. Doing life conquest together as a community. At ang pangalan po ng conquest po natin, according to this verse, kinuha ko po ito sa talatang binasa natin. The four friends of the paralytic man, pinamagatan ko itong whatever it takes, conquest. Whatever it takes, conquest. Mababasa po natin sa kwento na mayroon pong isa o nag-iisang paralitiko. Ano po ba ibig sabihin ng paralitiko? Meron po siyang mga bahagi sa kanyang katawan na hindi maigalaw. Possibly po yung paa nga po niya. Hindi siya makalakad. But this one paralytic is a symbol of a person who is sick, lonely, and depressed. Yun po bang may pinagdadaanan na tayo, may pinagdadaanan ng isang tao. Pero ang pinakamatindi ho ay yung nag-iisa po siya. Sabi nga po sa psychology, trauma is not what happened to you in the past. But trauma is what happened to you in the past and you are experiencing and processing it alone. Yung nag-iisa ka sa sakit na wala po nakikiramay para sa iyo. Alam niyo po ba na ang lalaking ito na nag-iisa na may karamdaman, siya po'y paralitiko, ay isang simbolismo po o uri ng pagkatao ng kalagayan na gustong-gusto po ni Satan pagsamantalahan. Because Satan wants us alone so he could take advantage on our feelings, on our thoughts, and even on our weaknesses. Kaya hindi po maganda na nag-iisa eh. At marami po mga tao sa ating paligid na tingin po natin, okay, they're doing well, maganda yung kanilang bahay, okay yung kanilang sweldo, okay yung kanilang trabaho. Pero alam natin na dahil sila nag-iisa, may kulang. Merong community na kailangan magpuno sa kanilang kalungkutan, sa kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang buhay. That's why, ang sumunod po na numero na binanggit po dito ay 4 friends. 4 means community, 4 means balance, 4 means life groups community, and it means unity o pagkakaisa. Alam niyo po ba, maganda ho na kabilang ho tayo sa isang community na maaring magpaalala, mag-encourage, magpalakas sa atin, at higit sa lahat, patuloy po na gumabay para madala tayo papalapit sa ating Panginoon. Sabi po ng isang pastor, one person can give you access, but a team or a community can give you success. Pwede kang bigyan ng daan ng isang tao, pwede kang akayin papunta sa isang lugar na gusto mong puntahan. Pero kung gusto mo raw makaranas ng katagumpayan, ng conquest sa buhay, you need a team. You need a community. At yun nga po ang pinag-aaralan natin. And we thank God because we belong to a life group community. Dito po sa Zion Christian Fellowship Baliwag, we're not just a family every Sunday, but we are a community happening every Monday to Saturday. Now, ito pong 4 na mga lalaki na ito ay talaga namang kahanga-hanga and they were able to conquer together. Wala pong naging imposible, talaga pong nagawa, na-accomplish po nila yung kanilang pinaplano, hinahangad, nailapit nila ang kanilang kaibigan, papalapit sa Diyos, siya'y gumaling, pinatawad, at hindi lamang po iyon, namangha at nagkaroon ng magandang testimony sa kapaligiran dahil po sa kanilang effort at action. Pero ang tanong ho dito, anong klaseng attitudes o community meron ang 4 na kalalakihan na ito? At ito rin po ang maaaring magbigay sa atin ng clue kung anong klaseng community po ang gagamitin ni Lord para mag-conquer ng maraming kaluluwa papalapit sa ating Panginoon. Number 1, they belong to a committed community. Sila po yung nag-commit na anuman ang mangyari, whatever it takes, bubuhatin natin yung tao na ito. Possibly po, maraming beses na po nilang pinagplanuhan kung kailan po nila dadalhin ang kanilang kaibigan papalapit kay Jesus. Siguro po may mga nakaraan, nagkataon, malayo po yung lugar na naroroon si Jesus. Pero nung nabalitaan po nila na ito'y malapit lang sa kanila, actually po, hindi po malapit kasi nilakad po nila ito na matagal eh. They committed themselves. Their eyes were focused, fixed on that goal. We're going to bring our friend to Jesus, whatever it takes. Ang sarap po ng ganong community na merong commitment. Commitment kay Lord, commitment sa isa't isa, commitment sa kagalingan at sa kaayusan sa ating mga buhay. Pangalawa, they were a courageous community. Isang komunidad na matapang. Nung nakita po nila na puno ang bahay
na kinaroroonan ni Jesus. Maaring nag-give up na lang sila at sinabi nila sa kanilang mga sarili, at least we tried our best, nakarating tayo dito, wala na talaga tayong magagawa. Pero hindi nila inalintana yung mga hadlang, yung dami ng tao. Bagkus nakita po nila yung opening sa taas. Sino ho ang maglalakas loob na grupo ng mga kaibigan na magbabaklas ng bubong? Probably during that time nung ginagawa po nila ito, nairita po ang may-ari ng bubong, nagsibagsakan po yung mga adobe, because ang bubong po na tinutukoy po dito, ay bubong po na simento. Sa Middle East po, sa Jewish culture, ito po ay gawa ng rubble o mga dayami po na nagkukos po talaga ng irritation at disturbance doon sa may-ari po. At ito'y ginawa po nila ng buong tapang. Yung po bang tapang na nasa tamang lugar? No? We need to be involved and to belong to a community who is courageous. Pangalawa, they belong to a compassionate community. Isang komunidad o grupo na may malasakit. Hindi lamang po sa kantahan, biruan, kwentuhan, kundi talagang sila po'y nagdadamayan. Nasa puso nila ang bawat isa. At ito'y kanilang laging inaalala. Every meeting, every day, lagi nilang inaalala kung anong dapat nilang gawin dun sa need ng kanilang kaibigan. Paano ba nila ito mailalapit, papunta kay Jesus, whatever it takes. And then, they also possess a confident community. They believe for their friends. And I'm just assuming that this friend doesn't believe on Jesus. But it's not a problem because as long as their friends believes in Jesus, he was able to get healing from the Lord. Sila po'y nanampalataya na sa kanilang pagdala at paglapit sa kanilang kaibigan patungo kay Jesus, siya'y gagaling. And at the end, they become a conquering community. Ikaw po, anong klaseng community meron po tayo? Zion Baliwag, as we prepare and get ready for this community conquest, ang naobserbahan ko po sa kwentong binasa natin, first, they have an open heart. Napakahalaga po para ma-accomplish po natin ang pag-win souls and make disciples, ang paghayo at pag-akay. Kailangan handa ho tayong magpaabala. Handa nating pagbuksan ang mga taong ito sa ating mga puso, sa kabila ng ating mga kabisihan at kaabalahan, upang sa ganun madala natin sila papunta sa ating Panginoon. Paano natin sila madadala sa cell o sa church kung hindi natin sila kayang pagbigyan at dalhin sa ating mga puso? They opened their hearts for this person. Pangalawa, they opened their hands. They were willing to take the risk and effort. Binuhat, pinasan po nila. At they even opened the house. We need to open our house so we could invite and bring more people for Jesus. Yung mga life groups po na umiikot sa schedule, sa mga tahanan po na kanilang pinagdadausan, that's a very powerful strategy para sa ganon, ang mga nakatira doon, ang kanilang mga kapitbahay, ay maakay, madala po natin sila patungo sa ating Panginoon. They open the house. Kung kailangan baklasin, no, wag naman siguro na mapapagalitan po tayo. Pero yung effort po, ang tinutukoy lang po dito na kahit anong gawin, whatever it takes, kung kailangan magbaklas ng bubong, no, o pintuan o bintana, makapasok lang, nang sa ganon ay matiyak natin na maraming masave. And then, we must open our church. Sa mga susunod na linggo, we're praying and we're expecting a harvest every Sunday. A harvest of souls na kung saan paghahandaan po natin, dadalhin po natin ang mga tao na ating nasyaran, both royalties, young professional, and even adults, men's and women's, and even kids, para madala po natin sila, mga batang sayon, papalapit sa ating Panginoon. So open hearts, open hands, open house, open church. Are we ready for that? Now, ang tanong po dito, sino po, Pastor, ang kailangan nating dalhin o pagplanuhan o ipag-pray na aakayin, lalapitan, pupuntahan, bubuhatin, whatever it takes. No? Balik po tayo sa kwento. Ang binuhat po ng apat na magkakaibigan na to ay isang paralitiko. You know, paralysis in the Bible is a symbol for people with a condition who are too sick or too weak. Sila'y may sakit o di sila'y mahina, possibly physically, mahina sila, may sakit talaga sila physically, or emotionally, hindi nila kayang maisip, maalala ang Panginoon, hindi nila kayang pagbigyan ng panahon ang Panginoon. So we're going to carry them, bring them to Jesus, whatever it takes. Paralysis or paralytic people could also mean people who belong to those who have old age
And then those who are too young, yung pong wala pang desisyon, iniisip nila, ano po bang gagawin ko? So, akayin nila at ginagawa po natin yan dito sa church. Maraming mga magulang, young couples po dito na nagbibit-bit at nagdadala ng kanilang mga kapitbahay, pinsan, kamag-anak, at pamangkin para madala sa Batang Zion or Kids Church. And then, paralysis or paralytic people are people who are too confused to make a decision to follow Jesus. Ito po yung mga tao and so on and so forth na kailangan po nating targetin, na akayin, dalhin. Ano po ang dapat nating gawin? Number one, we visit them again and again and again. Bakit ko po binanggit yung again and again sa tatlong kaparaanan? Because we never give up. We must have that same spirit na meron po ang apat na mga lalaki na to, whatever it takes. We must be a committed community, courageous community, confident community, compassionate community, and conquering community who never gives up on people. Sabihin nyo, Pastor, pero nadalaw na po namin yan, naimbitahan na namin yan, nanawa na po, ayaw na po eh. Balikan po uli natin sila. Akayan po natin sila, whatever it takes. Pangalawa, matapos natin silang bisitahin, matapos natin silang puntahan, at nagkaisa tayong mga community groups para pumunta doon, we carry them, bit-bitin. Sabi nga po, ang biro nga po natin dito, isako kung ayaw, no? Dalhin, no? Ibig sabihin po noon, yung iba ho sa atin dito, through our joint effort, we can bring them to Jesus. Alam niyo po, pag nagyaya ka sa isang tao, medyo mag-iisip pa siya eh. O ano, sasama ba ako dito eh? Pero pag lahat kayo nagyaya, mas maganda. Bakit? Nakikita nila ang saya ninyo. Talagang gustong-gusto nyo talaga na yayain siya. So, pagkaisahan po nating yayain at dalhin at bitbitin. Okay, ito magandang tanong, no? Ngayong linggo na to at sa mga susunod na mga linggo, sino-sino ang mga bibit-bitin at isasako natin para madala natin kay Lord sa life groups at maging sa church, no? Biro lamang po yung isako. Pero kung yun daw po yung kailangan, sabihin nyo nga po, whatever it takes, kakargahin, bubuhatin, isasako para madala sa ating Panginoon. Kung mahal po natin sila, dadalhin po natin sila. Hindi natin sila hahayang iwanan. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay na naiiwan sa bahay, huwag nating papayagan na hindi sila madadala, papalapit sa ating Panginoon Jesus. So, first, we visit them. Pangalawa, we carry them. At mamaya magdadagdag pa ako ng ilang mga suggestion on how we do it, no, as a team, as a community. Now, balik po tayo sa lalaking ito, no. Ano po ba ang pinakamatinding problema ng lalaking ito? Was it his sickness, na siya'y paralitiko? Yun po ba yung kanyang kasalanan na pinatawad ng ating Panginoon, na possibly nag-cause sa kanyang karamdaman? This is a theological debate, no? Or ang pinakamatindi niyang problema, yung sarili niya. Why, Pastor? Kasi hindi po niya madala ang kanyang sarili papalapit kay Jesus. I tell you mga kapatid, as we enjoy the presence of the Lord, we enjoy the Word, we enjoy together sa ating life groups yung tawanan, iyakan, palakasan, encouragement, blessings from our community, may mga tao pong gustong-gustong makapunta sa church. Gustong-gustong magsimba, gustong-gusto pong makasamba, gustong-gusto po na sila po'y makarating sa Zion Christian Fellowship Baliwag, but they can't do it. Why? Because it's either they're too weak, too sick, too young, or too old, or too confused. They have paralysis physically, emotionally, spiritually, and even financially. So the biggest problem that this man faced was not sickness or sin, but yung sarili po niya. That's why binuhat po siya. This man has a problem about the lack of immunity and community. Wala po siyang immunity na nagpo-protect sa kanya. At wala rin siyang community. Mga kapatid, alam niyo po ba that our immunity comes from our community. We are not perfect. Hindi po tayo perfecto. Hindi tayo nagkukunwari na wala tayong problema, sumasamba, naglilingkod, nagkakaloob, nag-aakay, nagpapasakop, nagdidisipulo. No, we face a lot of struggles and problems. But the reason how we are able not just to survive but thrive is because the help of the Lord is in us at the presence of community strengthen us. Di po ba, mga kapatid? May nagpapaalala, may nag-aakay, may nag-i-encourage. At kahit ayaw na po natin, hindi po tayo tinatantanan at ginigive up.
ng mga kasama po natin. That's the kind of community that this world needs. Alam niyo po, na-research ko po, what does people need in the age of technology and gadget? I realize that people don't need a lot of money, don't need a lot of gadgets and technology. What people are really looking for today, they're looking for authentic and genuine relationship or community. Dahil yung iba po ay napagsasamantalahan, naaabuso, yung iba po ay niloloko, nai-scam, yung iba naman po ay ginagamit lang, napapabayaan, nasa-set aside. People really, when you look beneath the surface, makikita mo no, that what they are looking is truly deeper and genuine relationship. And we can give it to them now. Alam niyo po, ano po ang hindrance sa maximum impact? Yung pagtatanong ng mga maling tanong at pagkakaroon ng maling concern. Maraming mga tao, Kristiyano o cell group, life groups, they just enjoy themselves, each other, without thinking kung meron bang impact ang kanilang samahan o grupo sa labas ng simbahan o ng cell, because all they think is this, no, what would happen to us or to me if I do those things for people? Maaabala ako, ano mangyayari sa akin? Makukulangan ako ng oras, mabibisi ako, maaantala ako, no? Mga kapatid, that's a wrong question and a wrong concern. Pero ang right question that would produce maximum impact, not just to people, but the people around us na tumitingin sa atin, is asking what would happen to them, to those people, kung hindi natin sila maaabot o matutulungan. Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Yung iba sa kanila ay mapapariwara, masisira, yung iba po ay possible na mamatay nang walang Kristo sa kanilang mga puso. So mga kapatid, dagdagan pa ho natin. First, we visit them. Pangalawa, we carry them. And by carrying, I mean, gawin po natin yung mga ilang ministry na to. Dalaw ministry. Dalawin po natin sila. No? May time na ang life groups or cell groups po natin ay dalaw, ikot. And then, kung saan kayo napadpad na bahay, doon kayo mag-pray, doon kayo magkwentuhan, and doon nyo sila tanungin kung ano po ang kanilang prayer request, and then we start praying for them. We start listening to their cries, to the cries of their hearts, and then we pray for them. We release the blessings of God to their lives. Pangalawa, yung tinatawag ko pong sundo hatid ministry. Marami ho sa atin dito, biniyayaan, pinagkalooban, pinagpala ng Diyos ng mga sasakyan, e-bike, motorsiklo, at maging ng mga kotse. No? Mga kapatid, gamitin at ipagamit po natin iyan sa sundo hatid ministry. Sabihin po natin, Pastor, wag na pong sunduin, pero what if may mga tao po na may sakit na paralysis? Too young, too weak, too sick, too old, and too confused to bring themselves near to Jesus. Binigyan tayo ni Lord ng sasakyan, tinugon ng Panginoon ng ating mga kahilingan, nag-cause siya ng breakthrough at promotion sa ating mga buhay, not just for a reason na magamit natin as a family, para mamasyal. For sure, binigay ito ni Lord because kahit yung mga gamit po, may purpose din po iyan na dapat ma-accomplish. Ang sunduin at ihatid sila sa ating church at papalik sa kanilang mga bahay. What would it cost you? Possibly gasolina, effort, time, but what would it result to them kung madadala natin sila kay Lord? Amen? So, sino ho dito gusto ka pang bigyan ni Lord ng malaking sasakyan, mas maraming sasakyan, bigyan mo ng dahilan ng iyong sasakyan. Na ito'y may purpose, layunin, ikaw ay maghahatid sundo sa mga tao at mga kaibigan po natin. Pangatlo po yung alalay ministry. Alalayan po natin sila. Help them sa journey ng kanilang buhay. Yung mga nagta-transition, yung mga single, widow, yung mga bagong lipat, yung mga bagong mag-asawa, yung mga bagong tanggap sa trabaho, yung mga bumalik sa Pilipinas, galing abroad. They're called the transitions in life now. We give them advice, we help them, we guide them, and by doing that, by caring for them, we exhibit compassion ministry. At sila po ay madadala natin pabalik sa ating Panginoon. We also do follow-up ministry, and we will talk more of that mamaya. And then yung door-to-door, ibig sabihin po ng delivery. Yung nakangako tayo sa kanilang mga magulang, pangako po, sinundo po namin sila na maayos, babalik po namin sila sa inyong bahay, matapos nila mag-church, na mas maayos at higit na mas mabuti pa.
So door-to-door ministry. And then, kung kailangan po yung baklas bubong ministry, whatever it takes. Again, ang tanong ko ulit dito, meron ba mga kailangan baklasin para mawala ang mga hindrance at makapag-akay tayo sa Panginoon? What was the hindrance that they encountered? The four friends of this paralytic. The people. Usually po, mga kapatid, the opinion of people, the words of people, the criticism of people will always be a hindrance or barrier to our conquest. Pero never mind, wag po natin silang pansinin. Yung kanilang opinion, yung kanilang mga sasabihin, yung kanilang kritisismo sa atin. Don't mind the people. Focus on Jesus. Focus on our goal. What is our goal? To bring the person near to Jesus. Dagdagan natin yan, whatever it takes. Whatever it takes. Ano man ang mangyari, huwag mong isipin yung mga tao, wala tayong obligasyon sa tao. Ang obligasyon po natin ay yung sa kaibigan natin, mahal natin sa buhay, na dadalhin natin kay Lord, at higit sa lahat sa ating Panginoon. Alam niyo po, nung dinala po nila ang kanilang kaibigan na to, hindi sila nakontento na nasa labas lang. May mga ganun eh. Nag-church, basta nasa labas lang, okay na rin. Oh. Pero hindi. Ang mga lalaking ito, ang gusto talaga nila, malapit kay Jesus. Near to Jesus. Why? Because near is better. Mas nabibless yung mas malapit. No? Wag ho nating hayaan na, sige, online lang ako. Sige, balitaan. Kwentuhan mo na lang ako. Ano ba nangyari? No? Hindi. Sabihin mo sa kanya, iba talaga pag first-hand experience. No? Iba ho yung concert na napanood mo. Iba ho yung concert na nandun ka mismo. Tumatalon ka, pumapalakpak, at higit sa lahat, sumasabay sa mga kanta. Near is better. Why? Because there is wonder, there is forgiveness, there is healing, there is miracle, there is breakthrough. Ano pong nangyari sa buhay po ninyo nung nalapit kayo kay Lord? Nakaranas tayo ng wonder, forgiveness, healing, miracle, at breakthrough upon breakthrough. Tama po ba yon? Dahil near is better. And can you just imagine pag ang mga taong ito ay mas malapit kay Lord? Hindi po yung pasulpot-sulpot, once a month na dumadalo. How about one month dire-diretso, every Sunday nandun sila. Hanggang sa encounter. Wow, no? They will experience wonder, forgiveness, healing, miracle, and breakthrough. Alam niyo po, yung mga taong nakapalibot, napansin ko lang, as I observe, no, nakapalibot kay Jesus, na nagpuno po sa bahay na iyon. They surrounded Jesus at the house. They heard the word of God, but they were never healed. Hindi sila gumaling. Meron din ba silang mga pasanin, karamdaman? Yes, meron. Pero bakit? Because hindi sila lumapit sa presence, power, and promises ni Lord. See, near is better. Mas malapit sila kay Lord, mas maganda. Wag lang natin silang ilapit sa small groups or sa life groups natin or sa church natin. Ilapit natin sila kay Jesus. Na sa kanilang pagsamba, sa kanilang pakikinig ng salita ng Panginoon, God can touch them and God can heal them and bless them in whatever situation that they are in. Mga kapatid, ano kaya nangyari kung natakot po ang mga apat na kaibigan na to sa tao? Nakarinig din siguro sila ng mga salita, ba't kayo nandyan, ba't nyo binabaklas, nagpapakitang gilas kayo, gumagawa kayo ng eksena. Mga kapatid, kung inisip nila yung opinion ng tao, maaaring hindi po nila nadala ng malapit ang kanilang kaibigan kay Lord. This is my encouragement to each and every one of us. Don't be afraid and be discouraged to make an effort to bring people near to Jesus. Bakit? Kasi nga po, near is better. At ano po naging resulta? When Jesus saw their faith, sa verse 5 it says, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Grabe no? Yung lalaking ito, mukhang hindi pa nga naniniwala kay Lord eh. Mukhang pumapalag pa eh. Kaya lang pilay lang. Hindi pa niya kayang mag-walk out, no? Ito yung literal na hindi kayang mag-walk out, no? Bakit? Wala siya magagawa. Binuhat nga lang siya eh. Pero ang nagpa-amaze kay Lord at nagbigay sa kanya ng motivation para pagalingin ang paralitikong ito ay yung pananampalataya, love, compassion, at courage, at confidence ng apat niyang kaibigan. Sometimes, even if our family members and friends seems uninterested, it's our excitement and faith for them that will cause Jesus to heal and bless them. So please,
do them a favor, bring them near to Jesus, whatever it takes. Kahit ayaw. Alam nyo, ako noon, ayaw ko eh. Wala akong ka-interest. Wala akong excitement. Gusto ko umuwi na kagad. Pero hindi ko alam tuwing dinadala po ako ng mga magulang ko sa church, ng mga bata pa kami, sa camp ng mga pinsan ko. May ginagawa na si Lord sa puso ko. Ayaw ko, pero kailangan ko pala. I don't like it, but my parent and my relatives know that I need it. Ganun po mga kapatid. Maaaring hindi nila kailangan. Pero ang mahalaga ho doon, kailangan po, alam natin na kailangan nila ito. Kailangan nila si Jesus. Sabi dito, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Jesus is not moved by our needs. He is moved rather by our faith and unity. Si Lord hindi lang naawa eh. Hindi siya naawa, kaya pinagaling niya yung lalaking ito eh. Ang buhay po hindi po dapat pagpapaawa, kundi pagpapahanga. Jesus is not moved by your needs. Kahit anong iyak mo dyan, kahit anong pabebe effect mo dyan. Oh. Pero if you exhibit faith just like these poor friends, God will be amazed at makakapture mo yung blessings at healing ng ating Panginoon. Mga kapatid, kahit anong pray po natin, no, sana gumaling po to, iyak natin. No. Pero pag di tayo nag-take ng effort, alam nyo, yung effort po kasi ang nagpahanga kay Lord eh. Siguro napuwing din siya eh. Kaya lang po siguro, pinaypay ng mga angel, di lang natin nakita. No? May wiper sila. But when Jesus saw their faith, when Jesus will sow our faith, people will get healed. People will be forgiven. People will experience breakthrough sa buhay po nila. So please do whatever it takes. Do whatever it takes. Sabi po sa verse na to, sa verse 11 and 12, I tell you, get up, take your mat, go home. So he got up, took his mat. Bakit po niya binitbit yung banig? Sabi ni Lord, tapon mo na yan ha, yung banig na yan, yan yung identity mo eh. Huwag mo nang dadalhin yan, itapon mo na yan, huwag mo nang uling babalikan yan. Bakit? Yan nagpapaalala ng yung paralysis. No? So ganun po ang gagawin nating tulong sa ating mga akayin dadalhin kay Lord. Iwanan na ang nakaraan, kasalanan, kahinaan, karamdaman, pag-iyak at pagluha, kabiguan. He got up, took his mat, and walked out in full view of them. Grabe, can you imagine pagbalik nila sa bahay, pagbalik nila sa kanilang barangay, sa kanilang pamilya, eskwelahan, trabaho, society, the people will be in full view of that person, and they will praise God, they will be amazed, and they will say, hindi pa kami nakakita ng ganito. So they believe also in the name of Jesus. Ang tawag ko dito, maximum impact. Naalala ko po, message ni Bishop Eli yun eh. Maximum impact. Grabe po no. Mga kapatid, makikita po natin dito na ang isang effort na ginawa ng apat na magkakaibigan na to ay nagresulta po ng isang paralitikong napatawad, pinagaling, at isang komunidad na humanga at nabago ng ating Panginoong Hesus. Kapag pala tayo nagkaisa, pwede tayong mag-create ng maximum impact kapag ginawa natin yung whatever it takes conquest. Ano po ang lesson dito? No. Keep praying and believing and carrying people to God. Because God is not finished yet. Sa buhay nila, God can complete and amaze them. No. Una muna, pinatawad. Pangalawa, pinagaling. Pangatlo, pinalakad. Pang-apat, pinagpatotoo. Mga kapatid, may process si Lord sa healing eh. So don't give up. Do whatever it takes. Dalhin sila papalapit sa ating Panginoon. Whether people will get saved, healed or not, is really up to God and up to us. Doing our part to bring them near to Jesus. Whether sila'y gagaling, sila'y mapapatawad, na kay Lord po yun at nasa effort din po natin kung tayo magkakaisa para dalhin at tulungan sila sa ating Panginoon. This is also called the power of invitation. Tingnan niyo po yung statistic nandyan eh. 37% ang tumugon, nakakilala kay Lord, na disciple, na baptized, naging committed. Why? Because somebody told them about Jesus, about the church, and bring them to Jesus. Yung iba po, maliliit na porsyento lamang. We must do this community conquest together. If you care for them,
you will invite and carry them to the church and towards Jesus. Kung mahal natin sila, papasanin natin sila. Pastor, mabigat po eh. Baka di ko kaya. Alam niyo, may illustration sa Japan, noong unang panahon, sa gera po. May isang lalaki, bata, pasan-pasan niya yung patay niyang kapatid sa likuran. Sabi ng sundalo habang sila nagmamarcha, anak, bitawan mo na, itapon mo na, wala nang buhay yung kapatid mo, iwanan mo na siya, nabibigatan ka, bata ka pa eh. Alam niyo yung sagot niya, hindi po siya mabigat, sabagat kapatid ko siya, kaya hindi po siya mabigat. Kung ituturing mong community o kapatid, at tunay na kapatid, ang mga mahal mo sa buhay at kaibigan na nasa paligid mo, people who are too weak, too young, too old, too confused to bring themselves to Jesus. Madadala po natin sila. Kahit sila'y bumagsak, kahit pagod na tayo, kahit mahina na, kahit sila'y nagkamali, at kahit sila'y iwanan ng mundo, bubuhatin natin sila at dadalhin natin sila papalapit sa ating Panginoon. Dito pa ako magtatapos. Many years ago, I saw this movie at pinapanood ko rin po ito sa church natin. And siguro, we must watch this movie again. No? May isang movie napaka-challenging and inspiring at ang pamagat po nito ay Hacksaw Ridge. Ito po yung buhay po ni Desmond Doss na isang private na sundalo na nangako, isang devoted kay Lord, follower of Jesus, nangakong magiging sundalo siya na hindi siya gagamit ng baril. At ang sabi po na kanyang officer, paano ka magiging sundalo na hindi ka gumagamit ng baril? Sabi niya, yun po kasi yung pinaniniwalaan ko na pwede pong magawa pa rin ang misyon na may kapayapaan, may kaayusan. At sabi niya, pag pinilit niyo po ako na gawin yung gusto niyo, pagbitbitin niyo ako ng baril, hindi ko na po alam paano mabubuhay kung taliwas po ang aking gagawin sa aking pinaniniwalaan. Grabe no, ang galing no. At siya po ay naging famous sa kanyang action na kung saan, doon sa Hacksaw Ridge, isang lugar na kung saan sinalaki sila ng mga Hapon. Mag-isa po niyang binalikan ang kanyang mga na-corner, na-trap ng mga kapwa-sundalo. Yung iba'y sugatan, malapit na mamatay, sa pamamagitan po ng courage, commitment, compassion, conquering spirit, at ng isang tali pababa sa kanilang kampo o barracks. At ang prayer po niya, Lord, please help me get one more. Please help me get one more. Nung sinalaki po kasi sila dito, ang utos po ng officer, alisa na tayo, retreat, no? Pero ang sabi po ni Desmond Doss, when the order came to retreat, one man stayed. Nanatili ako. Hindi ako umalis. At alam niyo po, yan po yung uri ng courage na hinihingi ni Lord sa atin. Tignan niyo po yung picture. This is, sino nga ulit to? Yung artista na to, sa Spider-Man to, di ba? Ito si Desmond Doss, no? Si Desmond Doss single-handedly rescued, kapatid, astonishing, 75 men all by himself. We must watch this movie, no? Habang nagbabarilan, sinasalakay, nasa gitna po siya ng mga Japanese na talagang handa siyang patayin, palihim at pagapang po niyang kinukuha isa-isa yung mga sugatan niyang kapwa-sundalo at nare-rescue pabalik. At 75 po sa kanila ang na-rescue. Single-handedly ginawa po niya ito. At ang sabi po niya, others are taking life, I'll be saving it. Yung iba po, kinukuha ang buhay ng mga kapwa ko sundalo, ako, ang gagamitin ni Lord para magligtas. Tinanong po siya, paano mo nagawa yun? Paano mo kinaya? Sabi niya, ako'y pinalakas ng ating Panginoon. I am strong because God is with me. Because God is with me. At ang isa sa famous po na quote ni Desmond Doss is, please stay true to what you believe in. Stay true to what you believe. Can you imagine mga kapatid, kung ganito po ang ating mindset, no? Totoo tayo sa ating pinaniniwalaan that we love people, we will win souls and make disciples. Maraming masisave. Can we say that same prayer ni Desmond Doss? Lord, help me to get one more for Jesus. Sabi niya, I don't know how I'm going to live with myself if I don't stay true to what I believe. Mahirap palang mabuhay na Kristiyano na taliwas sa pinaniniwalaan po natin, na mahal natin ang tao, that we love them, we will bring them to Jesus. At sana po gawin po natin ito, no? Whatever it takes, ngayong buwan po ng November at December, we will pray the same prayer na pinag-pray ni Desmond Doss. Lord, help us to save one more soul for you.
We must do community conquest together. Paano po natin to gagawin? We pray together, 717, for those target people. We plan together. This week, maglistahan na po tayo ng mga tao, ng mga nanlamig, nanlata, nanghina, o di kaya yung mga bago pa nating iimbitahan. Ilista na po natin, and then we prepare together. Magkakandak po tayo ng training dito sa church. Paano natin to gagawin? Sisimulan po natin to sa Sabado. Pagkatapos ng Dawn Watch, we are going to have a meeting. Attend Dawn Watch 5:30, please. Let's pray together. Let's plan together, and then let's prepare together. We'll have breakfast together, and then we will have training together. And then we will preach the gospel together. Yung OVE, one verse evangelism. And then, pasensya na kayo, naubusan na po ako ng P. Follow up together. Or carry them to the church together. Pagsabay-sabayin po natin sila. Kapatid, itong 5 na to, ito rin yung 5 paraan na ginawa ng 4 na magkakaibigang paralitiko. Together, let's all pray. Lord, help me get one more for you. Together, we can conquer. Pastor, kaya ko po ba yan? Hindi po ako magaling eh. Kaya mo yan basta you are committed. You are courageous. You have that compassion in your heart. And you are confident. And you have that conquering spirit like Desmond Bain. Lord, help me get one more for Jesus. Pastor, paano kung kapos ako ng commitment, courageous, ng courage, ng compassion, confident, and conquering? Kung kapos ka sa 5 ito, isang bagay yung siguradong meron ka, may community ka. At ang community nakakahawa. Pag nasa tamang community ka, cell leaders, tama po ba yun? Yung cell leader mo, committed yan. Courageous, compassionate, confident, full of faith, and very conquering yan. Basta nasa tamang life groups community ka, mahahawaan ka nila. Hindi po pwede na ikaw ay tatambay lang at magre-relax at walang pakialam. Bakit? Kasi po, the community will make you committed, courageous, compassionate, confident, and conquering. This is the DNA of a life groups. This is what a community really looks like. A caring community, a loving community, a saving community. Can you pray with me? Can you pray with us that this month of November and December, we're going to ask God, Lord, help me get one more soul for Jesus. Amen? Do you believe that we are more than conquerors through Jesus Christ? So let us pray. Lord, we dedicate this conquest, community conquest, to you. More than anyone else, Lord. Kayo ang mas interesado. Kayo po, Panginoon, ang mas gusto, Lord, na maligtas sa mga taong ito. Kapamilya, katrabaho, kaeskwela, kaibigan, kapitbahay namin. Even kaaway. Lord, help us to get one more soul for Jesus. Together, we will conquer. In the name of Jesus we pray. Amen at amen. See you po sa mga susunod at sa paghahanda natin ito. Let's conquer together. God bless you more.